Bakit nga ba mga sangka itong mga sekretong organisasyon sa ating mundo galit sa pangalan ng ating Panginoong Sus? Pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi nga po, as we all know naman, na nagaganap po ngayon yung grabing deception sa maraming mga Kristiyano. At pag sinabing mga deception, mapapansin po natin kung ano po ang galaw ngayon ng ating mundo, no? Yung technology tumataas, yung entertainment lalong tumitindi, na ang tao ngayon kapag ka naging busy na, nalalayo sa ating Panginoon. Right? At itong mga bagay na ito, mga sangkay, ay gawa ng mga secret organization na siguro naman, mga sangkay, gets nyo na kung sino ang mga ito. Ito yung mga organisasyon na connected kay Satan Lucifer sa ating mundo. Na mula noon, magpahanggang ngayon, mga sangkay, nag-ooperate. Pag-uusapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, ito ang nangyari. Itong mga secret organization, mga elitista po ito. Mga hindi basta-bastang tao. Isa na sa halimbawa dyan, yung mga secret society or Illuminati at marami pa pong organisasyon ng mga elitista na nasa ilalim po ng gobyerno, kahit po yung US, mga sangkay, no? Yung gumagalaw sa gobyerno ng Amerika, lalong-lalo na nung mga nauna bago po yung kay Trump, mga sangkay, kontrolado po yun ng mga elitista na siyang kumukontrol sa gobyerno ng US. Kaya nga po si Donald Trump, 'di ba, ilang beses po siya muntik patumbahin. Siguro pang-5 or pang-4 po. Kasi nito lamang mga sangkay, muntika na naman po siyang patumbahin sa isang dinner party. So, isa sa ginagawa ngayon ng mga elitista, gusto po nila burahin ang pangalan ni Jesus Christ sa ating mundo. Alam nyo ba mga sangkay na may mga platform, social media platform, o di kaya na kahit sa Google, may ibang part doon na pag tinanong about kay Jesus, tinatanggal po nila yung question. Bakit, mga sangkay? Ang kumukontrol po niyan, yung mga sekretong organisasyon na konektado kay Satan Lucifer. Dahan-dahan po nilang binubura yung identity ni Jesus Christ sa maraming mga Kristiyano. Ngayon, eto mga sangkay, pakinggan nyo po at panuorin ang video na to. If you look at the world today, whoever you want to say is controlling the world, they all hate one character in common. They all hate Jesus. That's very So true. I'm going to be like, why do they hate this guy? Yeah. Why do these That's a good groups point, that are actually. really weird, why do they hate this guy? And it's probably because he's the truth. Dude, why do they hate him? Ayan, mga sangkay, ulitin po natin para mas maintindihan po natin. If you look at the world today, Kung titingnan po natin ang ating mundo ngayon, whoever you want to say is controlling the world, they may kumukontrol kasi talaga sa ating mundo. Actually, itong mga nakikita po natin, world leaders, mga ano lang yan sila, mga sangkay. Kumbaga, sila lamang po yung mukha ng gobyerno, pero ang ilalim po niyan, matindi. Alam niyo na siguro yung about sa HARP, 'di ba? Yung sabi nila, kapag ginusto ng sinasabing mga secret organization na bigyan kayo ng disaster sa isang bansa, mangyayari yun. Lindol, tsunami, malakas na bagyo. Kaya nga po yung itong super typhoon, Yolanda at that time doon sa Leyte na nangyari dito sa Pilipinas, may mga lumalabas, conspiracy theory, na ang mga secret organization daw po ang nagpadala nun, gamit daw po yung HARP. Ang tindi nun, mga sangkay. At kapag ka sinabing conspiracy theory, may pinanggagalingan po yan. Naalala nyo mga sangkay yung Epstein Files, 'di ba? Noon, conspiracy theory 'yon.
Pero nung lumabas yung mga files na yon, boom! Buong mundo na shock. Totoo pala yung sinasabi ng mga gumagawa ng content about po doon. 'Di ba? Mga sangkay. So, nabubuhay tayo sa mundo na ang kumukontrol po talaga sa mundong ibabaw, walang iba kundi itong mga secret society or mga secret organization, no, na nagpapaandar ng sistema na hindi aayon kay Jesus. Whoever you want to say is controlling the world, they all hate one character. They all hate Jesus. They are hate Jesus. They all hate that name. Why, mga sangkay? Alam mo sabi niya? Because He is the truth. Siya ang katotohanan eh. Kaya nga ngayon, mga sangkay, yung about sa alien, 'di ba? Yung alien something, may mga sightings daw na totoo daw talaga yung alien. Mga sangkay, may mga nagsasabi ng mga pastor. Actually, nagkakaisa naman po talaga yung mga pastor dito na ito po ay malaking deception sa ating mundo. At mas malala ang mangyayari kapag kasabihin na po ng world leaders na naglanding na ang isa sa sasakyan ng mga alien. At ipapakita po nila yun sa telebisyon. At alam nyo ang unang mabubura? Mabubura, di umano ayon sa kanila, mabubura ang faith ng tao kay Jesus Christ. Dahil daw po sa mga alien. You see, gusto talaga nila na mawala ang pangalan ni Jesus Christ sa ating mundo. Dahil alam po nila na itong pangalan na to, makapangyarihan to eh. Wala tayong laban dyan. Kaya dapat, ngayon pa lang, lokohin na natin ang mga tao, dayain natin ang mga tao, dapat sa atin sila maniwala, hindi sa Jesus na yan. Lahat sila, mga sangkay na mga organisasyon na ito, lahat sila nagkakaisa, ayaw nila sa pangalan ni Jesus. Pansinin niyo yung Hollywood. Yung Hollywood, sa US, sinasanay nila na yung tao, o yung kanilang mga kasamahan na mga artista na gamitin ang pangalan ni Jesus sa mga walang kwentang bagay. Kagaya po ng expression, di ba? Yung mga expression nila, babanggitin nila na parang nagmumura yung pangalan ng ating Panginoon. Grabe, no? Ganyan po nila mga sangkay ginagawang common yung pangalan kasi alam po nila na yung pangalan na yan ang pinakamakapangyarihang pangalan na gusto nilang mabura sa tao. At yun po yung goal ni Satan Lucifer. Sabi ng Bible, Philippians chapter 2, ganito ka makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. That at the name of Jesus, every knee should bow. Satan will bow. Secret organizations will bow. Prime Minister will bow. President will bow. Kahit sinong leader, luluhod sa pangalan ni Jesus Christ. Ito pang malala. Every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. That's how powerful the authority of His name. At ayaw po ni Satan yan. Ayaw niya na yung mga tao maiintindihan na ang pangalan na yan lang ang luluhuran ng lahat. Hindi yung mga alien. Diba? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Ayaw po ni Satan yan. That's why ang mundo ngayon, pilit po nilang binubura yung pangalan ni Jesus. Kasi yung pangalan na yan ang pinakamakapangyarihan. At ayaw po ni Satan Lucifer na nasasapawan siya. Alright? Well, mga sangkay, we're living in the last days. Keep fighting. Have faith. Dapat lagi po tayong ready sa kung kailan man babalik ang ating Panginoon. Okay? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel,
God bless everyone.